Nasa Pilipinas na ang mahigit 100 Filipino peacekeepers mula Liberia. Dakong alas 5 ng hapon nang lumapag ang eroplano sa Villamor Air Base sa Pasay City kahapon. Tulad ng naunang abiso, hindi pinalapit ang mga kaanak sa mga bagong dating dahil sasailalim pa ang mga peacekeepers sa 21 araw na quarantine period sa Caballo Island sa bahagi ng Cavite. Ang buong ulat mula sa aming kasamang si Kring Lacson. Halos isang taon nang di nakikita ni Thelma ang kanyang asawa, isang staff sergeant ng Air Force na pinadala sa Liberia. At kailangan pang maghintay ni Thelma ng 3 linggo kahit na nakarating na siya sa bansa. Kahit na gayon, labis na pagkatuwa lang ang kanyang nararamdaman dahil konting sandali na lang ay makakapiling na niya ang kanyang asawa. Siyempre, kikiss ko siya, hihag ko siya. Siyempre, di ba? Ganun. Oh, siyempre, lalabas kami. Uwi kami ng Pangasinan, kasama ko mga bata. Celebrate kami ng birthday ng anak ko. Ang kwento ni Thelma ay tulad ng yaong sa iba pang mga pamilya ng UN peacekeepers. Ang mga peacekeepers na nanilbihan sa Liberia ng 10 buwan ay nakabalik na sa Pilipinas kahapon sa pamamagitan ng UT Air Aviation na galing Monrovia. Ngunit agad-agad rin silang sumakay ng truck patungo sa Sangli Point sa Cavite at doon ay sumakay ng Navy ship patungo sa isla ng Caballo, ang quarantine site. Kasama ng iba pang mga pamilya, pinanood ni Thelma ang pagdating ng mga peacekeepers sa pamamagitan ng live stream sa loob ng Villamor Air Base Museum. Lahat sila'y nagpalakpakan at naghiyawan sa pagdating ng kanilang mga kapamilya. Tanggap nila na kailangan pa nilang maghintay ng 3 linggo bago nila makapiling ang mga ito. Wala daw ito kumpara sa 10 buwan nilang paghihintay noong nasa Liberia pa ang kanilang mga mahal sa buhay. Okay, kaya nga ng 11 months. Ang 21 days, ang hindi. Kaya. Ngunit mayroong ring mga kapamilyang kinakabahan sa pinagdaanan ng mga peacekeepers sa isang lupang mayroong kumakalat na Ebola. Dito pumapasok ang National Center for Mental Health ng Department of Health. Inorganisa ng DOH ang isang psychosocial support system kung saan hinihikayat ang mga ito na ilabas ang kanilang mga nararamdaman. Siyempre, nandun yung anxiety, na yung fear, although alam naman nila na negative na sila sa initial quarantine, at saka, parang mixed feelings eh. They're still happy, they're still joyous na alam nilang safe ang kanilang mga mahal sa buhay, nakauwi ng safe and whole sa Pilipinas, naiintindihan naman nila yung isinasagawang pagka-quarantine kasi alam nilang yon ay protection. At kahit na naka-quarantine sila, ay maaari pa rin makapiling ng mga peacekeepers ang kanilang mga mahal sa buhay. Ito'y dahil naglagay ng karagdagang pasilidad ang mga telecommunication service providers upang magkaroon ng wifi at malakas na signal sa Caballo. Tunay nga ngayon pa lang ay nakikita ng magiging masaya ang Pasko nila Thelma at ng iba pang mga kapamilya. Para sa Telebisyon ng Bayan, Kring Lacson, nag-uulat.